Dito sa kuta ng Santiago, ibinilanggo si Dr. Jose P. Rizal mula ika-3 ng Nobyembre hanggang ika-29 ng Disyembre taong 1876 mula sa gawa-gawang paratang na rebelyon, sedisyon, at pagbuo ng samahang labag sa batas. Binasa ni Kapitan Rafael Dominguez ang hatol na kamatayan kay Rizal, nagaganapin ng ika-30 ng Disyembre taong 1876. Maraming naging dalaw ang ating pambansang bayani sa kanyang mga huling sandali. Mga mahalagang taong naging parte ng kanyang buhay at tumulong sa paghubog ng kanyang natatanging karakter. Nagawa pa ni Rizal na sulatan ang matalik na kaibigang si Ferdinand Blumentritt at kapatid na si Pasiano upang mamaalam at ipabatid ang nararamdaman. At nakagawa pa ng kahuli-huliyang tulang walang pamagat na binubuo ng 14 na saknong at ang bawat saknong ay may 5 taludtod. Napasakamay ito ng mga bilanggo sa Intramuros na sina Padre Dacanay at Senyor Vargas at idinagdag ang pamagat na Ultimo Adios. Sa mismong araw ng kamatayan ni Rizal, nangamunyon pa ito at nangumpisal ng 4 na ulit sa misa ni Padre Balaguer ng ika-3:30 ng umaga. Pagkalmasal ay nilagdaan nito ang mga larawan at aklat na panreleyo na magiging alaala sa kanyang ina at mga kapatid na babae. At sa pagdating ni Josephine Bracken, hiniling ni Rizal na may kasal dito, kaya't ikinasal sila ni Padre Balaguer. Inihandog ni Rizal ang imitasyon ni Cristo para sa mahal at namimigating asawa na si Josephine. Sa huling 1 oras ni Rizal, isinulat niya ang pinakahuling liyam para sa kanyang amang, si Don Francisco Mercado, at tumingi ng tawad sa kinantungan nito. Ayon sa kautusan ni Gobernador Camilo Palavieja, sa pagpatak ng alas 7 ng umaga ng ika-30 ng Disyembre 1876, babarilin si Rizal. Alas 6:30 ng umaga, tumunog ang trompetang naggudyat sa paglisan sa kuta ng Santiago at magtungo sa Lagumban. Si Rizal ay nakasuot ng itim na formal na damit, sapatos, sombrero, at may rosaryong hawak sa kanyang kanang kamay. Binaliti ang kanyang mga siko at itinali sa likuran. Sa pagtanggi sa kailingan ni Rizal na barilin siya ng nakaharap, isinambit niya na kailanman ay hindi siya nagtaksil sa kanyang bayan, ni sa Espanya. Pinulsuhan ni Dr. Felipe Ruiz Castro si Rizal, at ito ay nagulat nang mapansing normal ang pulso na nagpapatunay na ito hindi natakot na mamatay. Nakaharap si Rizal sa dagat at ang grupong Pilipinong armado na naatasang bumaril ang nasa kanyang likuran. At isa pang grupo ng mga Kastila ang tumayo sa likuran ng mga ito bilang seguridad kung sakaling magdesisyon ang mga Pilipino na umatras. Ang nakabibinging hugong ng kamatayan, likha ng mga tambol ay sumahimpapawid at malinaw na narinig ang sigaw na nag-uutos. Sa pagkakabaril kay Rizal, ipinihit niyang pakanan ng katawan at patay na bumagsak sa lupa nang nakaharap sa sumisikat na araw. Mula sa paglisan nito sa ospital ng San Jose de Dios patungo sa sementeryo ng Paco, sakay ng karwahe ang karaniwang kahon na pinagsidla ng bangkay ni Rizal kasama ang sambalilo nito. Walang panauwing pinahintulutang makadalo sa paglibing, maliban sa ilang kaibigan ng pamilya. Ang lapidang ito ay nagtaglay ng mga unang titik ni Jose P. Rizal, ngunit pabaliktad. Ginawa ito upang maitago ang pook na pinaglibingan ni Rizal dahil sa pangangamba ng mga Kastila na nakawin ng bangkay at gamiting propaganda ng mga katipunero. Ang mga paghihirap niya ay naging daan sa kanyang kahusayan at sa kanyang kariyan ng kagitingan kasama ang mga Pilipino. Inaangat siya sa mataas na pagpapahalaga dahil sa ating nakaraan at inaasahang magandang kinabukasan. Ang kamatayan ni Rizal ay isang napakalaking misteryo, ngunit ito'y bahagi sa pagkatupad ng kanyang layunin.